Samantala sa puntong ito, humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso, Yusek. Yes. Mainit na usapin pa rin hanggang sa ngayon ang online activities ng mga kabataan. Para po sa kaalaman po ng partikular na ng ating mga magulang, paano po malalaman kung online predator na ang kausap ng kanilang mga anak, ng mga bata? Unang-una, kailangan manmanam natin yung mga anak natin. Hindi natin dapat gawing yaya ang mga gadgets at sa mga phones. Pag napapansin natin, medyo nagiging recluse na or nagiging seclusive na or nag-iisa na yung mga anak natin at parati na lang may kausap, kailangan natin alam din sino yung mga kausap nila. Pag ang mga kausap nila, usually foreigners na, biglang gumaling mag-English yung mga anak natin. Ako, bantayan na ho natin kasi usually these are the signs na nakakausap na nila either predators or groomers. Mas nakakatakot ho ngayon kasi nagpapanggap ng mga bata itong mga masamang loob na to para kunin at rekrutin ang ating mga anak. So, yun yung mga palatandaan nun. Parati na lang sila nag-iisa, nagiging secluded sila, hindi na nila tayo kinakausap. At parating, ito kasi dahil doon sa time difference, usually, ang nagigising yung mga yan, tapos nakikipag-usap at naglalaro sa mga hating gabi, sa gabi na, because of the time difference. Okay. So, aside from intervention po ng mga magulang, Yusek, ano po yung next step na dapat nilang gawin in terms of red flags? Makita nila na ito na nga, may mga nanghihingi na ng pera or meron na mga nagpapasend ng private videos. Ano yung next step nila? So, kailangan magkaroon ng unang-unang intervention syempre yung sa atin sa mga magulang sa loob ng bahay. Pero pwede ho kayong humingi ng tulong sa inyong pamahalaan. Andito ho yung hotline 1326 natin, hindi na lang siya basta sumbungan ng complaints. Pwede rin ho kayo mag-report. At because of our partnership with other government agencies, particular na gusto ko ibigay yung partnership natin dito sa CWC, under Yusek Jello Tapales, yung Children sa Welfare Center, magkakaroon tayo ng intervention na pwede nating ilapit sa kanila para makausap yung mga anak natin at maturuan din tayo bilang magulang ano yung mga dapat natin gawin. Paano kausapin ng ayos yung mga anak natin. Kasi minsan, yung pag kinausap mo, kinonfront mo kagad, lalong lalayo yung anak mo. Tsaka lalong lalayo yung parang magiging, bakit mo ako inaatake? So, So, there are ways on how to deal with specific... Kasi bawat bata, iba-iba yung approach. There's no one approach para sa lahat. Pero what's important is, pag napansin na natin yan, kailangan na nating upuan yung anak natin and try to let them know na we're there for them at saka para maging open sila sa atin ano yung nararanasan nila. Kasi tama ka usually itong mga batang to, compromise na, ibig sabihin, nakapagpadala na ng video. So may mga hawak na yung mga predators at saka mga groomers sa kanila. Okay. So, what do you advise the parents, Yusek? Halimbawa, meron na silang mga nakitang conversations kasi yung ibang mga magulang dahil sa minsan nagugulat na shock silang ginagawa, binubura agad itong mga conversations na to. Is it just right to save them para at least magamit ito as evidence? Tama. We can use those evidences lalong-lalo na pag halimbawa. Kasi ang usual na modus operandi ng mga yan, magpapanggap na kaibigan mo doon sa game. Tapos ilalabas ka doon sa game, papunta doon sa mga other messaging platforms. Okay. Yung mga messaging platforms na yan, meron niya mga numbers, may mga groups yung mga yan, na pwede natin pasukin at ma-identify natin sino talaga yung ulo ng mga grupo na yan. At sino-sino pa yung pwede nating i-save doon sa loob ng grupo na yan, maka-identify natin. So, hindi pa tayo nagkakaroon ng ganong breakthrough, Joshua, unfortunately. Pero hopefully, because of this program at itong mga advice na ginagawa natin, masimulan natin na we help others also na pag yung mga anak natin, nakita natin, isumbong natin or i-report natin sa mga otoridad para magawa natin ng proper investigation at malay nyo, makapag-save pa tayo ng ibang mga kabataan dyan. Okay. So, may mga ilang magulang din kasi na hesitant dahil they're concerned about their privacy. What assurance that we can give them na para masabi na talaga mapoprotektahan natin yung kanilang privacy at hindi ito magiging subject for discrimination or more bullying sa mga eskwelahan? Tama. Pag nag-report po kayo, lalong-lalo na sa amin sa hotline 1326, meron kami ngayong action center dito sa may Studio 7 along EDSA po, na pwede ho kayong pumunta and we guarantee your confidentiality at saka yung privacy nyo, hindi namin ibulalas yan. In fact, we have separate investigation rooms na isolated na hindi nila alam kung ano yung pinag-uusapan natin. We value really yung privacy ng mga magulang, lalong-lalo na yung mga bata na gaya na sabi mo, pag halimbawa lumabas yan na naging subject sila ng ganyan, nagkaroon
parang nagkakaroon pa, imbes na matulungan natin yung bata, nagkakaroon pa na lalo ng discrimination, ng bullying because, ay bakit ka nagpabiktima, gano'n. Tapos, or minsan, yung mga kagrupo nila doon sa bakit mo kami sinumbong, no? So we guarantee talaga yung privacy ng mga yan in order for us to effectively investigate and go after these criminals. Alright. On that note, maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.